Nakapagpalit ka na ba ng transmission oil ng inyong sasakyan? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun meron tayong na-receive na question na related sa transmission oil o transmission fluid at kung kailan daw ba dapat magpalit. Pero ito yung tanong ko sa inyo, nakapagpalit na ba kayo ng transmission oil? May idea ba kayo sa pagpapalit ng transmission oil o kailan ba dapat pinapalitan yung transmission oil? Kasi sa mga new car owner o sa mga nagkokotse, isa ito sa mga nakakalimutan talaga nilang i-maintenance yung kanilang transmission. So kumbaga, hindi nila yan pinapalitan ng transmission fluid. Yung iba umaabot na ng 5 taon, yung iba halos lifetime na nung kotse, hindi pa rin napapalitan. Yung iba naman palit lang ng palit ng fluid, pero hindi nila pinapalitan yung filter. Kasi may mga transmission, especially sa automatic, na may filter. Yung iba palit lang ng oil, all fluid, pero hindi nila sinasabay yung filter. Pero ngayon bibigyan ko kayo ng guide o konting idea with regards dun sa transmission oil o transmission fluid. Kailan nga ba dapat yan pinapalitan? Okay, kung itataas natin yung standard natin, dapat nating i-replace ang transmission oil, mapamatic man yan or manual, every 2 years or every 40,000 kilometers. So 2 years or 40,000 kilometers kung ano man yung mauna. So kung mauna man yung kilometers, so palit. Mauna man yung years, palit. Although ito sige, anuhin natin. Dun sa mga hindi naman masyadong gamit, like hindi naaabot yung 40,000 kilometers, like mga 20,000 pa lang, 30,000 pa lang, pero nakadalawang taon na, pwede nyo namang i-extend yan. Para sa akin, pwede yan up to 3 years. Maximum na yun 3 years. So, kumbaga, kung yung medyo tipid mode, 3 years, okay na rin natin yung palitan. Okay? So, 40,000 or 3 years. Although, sabi nila, may mga oil din naman, o transmission fluid, na good for 80,000 kilometers. Pero para sa akin maximum na natin dyan, 50,000. Okay? So, kung itataas natin yung standard, gusto nating alagaan yung ating kotse, 2 years or 40,000. Pwede nating i-extend like up to 50,000 or 3 years. Okay? Now, ang transmission fluid, sa matic, sa manual, magkakaiba yan. So, halimbawa, sa manual, usually, pang manual or gear oil. So, dito, hindi masyadong maselan to Pero syempre, check nyo muna kung ano talaga yung recommended. Kasi may mga automatic na may mga manual na may specific din na oil na dapat lang nating ilagay. Okay? Then, ito. Sa manual naman, dito medyo maselan talaga. Kasi may dalawang type yan. So, may tinatawag na ATF at meron din yung tinatawag na CVT. So, yan yung dalawang common sa automatic. So, dapat i-check nyo mabuti kung ano yung recommended dyan, kung ATF ba or CVT. Lalo na sa CVT, nako, dapat i-check nyo mabuti. Ito ang pinaka-advice ko sa inyo, pagdating sa transmission oil, okay, o sa transmission fluid, especially sa automatic, sa kasa na lang kayo bumili. Okay? Sa kasa na lang kayo bumili. Kasi mas alam nila kung ano yung tamang fluid na dapat ilagay sa inyong transmission. Actually, meron yan dun sa drain plug nya o dun sa lagayan niya ng oil, dun sa pasukan niya ng oil, meron dun naka-indicate kung anong CVT or automatic fluid yung dapat ninyong ilagay. Naka-indicate yun dun, naka-mark. So yun yung susundin ninyo. Pero para sa akin, sa kasa na lang kayo bumili para wala talaga kayong magiging problema. Then ito, sa automatic, meron yan normally ng filter. So kailangan ninyong isama yon. Okay, wag yun ang linisan. Except talagang yung hindi siya yung talagang cleanable Pero normally sa mga automatic hindi siya nililinisan, talagang pinapalitan. Wag yun ang tipirin yan mga paps, kasi isa yan sa mga reason kung bakit nagtatagal ang isang automatic or yung isang transmission, yung pagpapalit ng oil or fluid. Okay? Kasi ganito yan. Sabihin na natin hindi natin pinalitan yan, pinabayaan na natin, hindi magtatagal yan. Okay, lalo na kung gamit na gamit yung kotse. Magkano ba magpa-repair niyan? Mahal yan mga paps, Usually ang labor niyan, wala pa yung mga parts na papalitan, Alam ko pinakamababa na nagli-labor na nagbubukas niyan,
mga 10 to 20,000. Ganun ang labor niya, iba 25,000 pa. At depende pa dun sa naging sira nung transmission. So yan yung ano dyan, ano? So bakit pa kayo gagastos ng ganyang kalaki kung pwede nyo namang i-maintenance, di mas mura. Okay? So doon sa question naman na ano ba yung mas mahal na i-maintain, matic o manual? Para sa akin ay in terms of interval hindi naman sila magkalayo parehas na parehas lang naman sila. Pero sa matic medyo mas mahal yung fluid na ginagamit at may filter. Aside doon sa mas mahal yung labor. So mas mahal ng konti talaga yung sa automatic, mapa CVT man or ATF. Unlike kasi sa mga manual transmission, normally fluid lang at mas madali siyang palitan kasi i-drain lang, lalagyan, tapos na. Sa matic kasi kailangan pang buksan yung oil pan, then tatanggalin yung filter. Syempre matrabaho yun, aabutin ng mga 1 to 2 hours talaga yung proseso na yun. Plus yung paglalagay ng fluid, pag-check and everything. So matagal yung proseso pag sa automatic. Unlike sa manual na mabilis lang. Okay? So sa tibay naman, parehas lang yan. Okay? Kasi kung hindi nyo naman naalagaan pareho yan, hindi naman magtatagal pareho yan. Okay? So kumbaga, itong suggestion ko sa inyo, sundin niyo yung recommended na interval na binibigay sa inyo ng kasa. Kahit wala na kayo sa loob ng kasa, sundin nyo pa rin yun. Kasi yun yung pinaka-recommended. Yun yung siguradong magtatagal. So again, 40,000 kilometers or 2 years. Pwede nating extend kung hindi masyadong gamit yung kotse. 3 years, okay pa. Sa kilometers naman, pwede nating extend up to 10,000 or 50,000. Pero hindi ko na masyadong suggested yan. Parang ito, halimbawa, itong kotse ko na to, dahil gamit na gamit, hindi siya umabot ng taon. So naka 40,000 kilometers na ako ng I think nasa 1.5 months pa lang, 1.5 years o isang taon pa lang halos. So pinalitan ko na. Doon naman sa isa kong kotse, kasi nasa 14,000 kilometers pa lang yun, pero patatlong taon na, hindi ko pa napapalitan. Pero pagpasok niya ng 3 taon, i-replace ko na siya. Kasi nga, hindi rin naman maganda na masyadong magtagal yung fluid. Kasi baka mamuo siya, then eventually, makasira din. So, ganun yung suggestion ko sa inyo. Kaya kayo mga paps, sa mga nagkokotse dyan, wag lang puro change oil. Okay? Hindi lang change oil ang ginagawa, hindi lang palit filter. Pati yung transmission, kasama yan sa pinapalitan. Yan, marami talagang nakakalimot dyan. Palit lang ng palit ng oil, pero hindi nila chinecheck yung kanilang transmission oil. Kung kailan na ba pinalitan. Pag yan ay nasira, malaking gastusan. Kaysa sa mini-maintenance mo nyo lang. At yun, paalala ko lang, pag naka-CVT transmission kayo, lalo na sa CVT, medyo maselan yan, palitan ninyo doon sa recommended na interval niya. At siguraduhin ninyo na tamang oil yung gagamitin ninyo. Reminders ko lang, maraming peking oil ngayon na lumalabas o fluid. So ingat-ingat kayo dyan mga paps, Siguraduhin ninyo na original yung oil na bibili ninyo. Mas okay na galing sa kasa, okay? Para wala kayong maging problema at siguradong magtatagal ang inyong transmission. So yan mga paps, Sana nagustuhan ninyo yung video. Again, kailan ba kayo huling nagpalit ng inyong transmission oil? Or kailan ba dapat magpalit para sa inyo ng transmission oil?